Mahilig ka rin ba manood ng mga zombie, no? Mga zombie apocalypse, no, sa Netflix, no? At talagang inaabangan mo lalo na pag may mga episode katulad nung All of Us Are Dead, mga kapatid. Sana mayroon pang kasunod 'yun, no? Ang ganda nun eh. Pero etong panonoorin natin, no, mula sa channel ni Kian Thoughts, mga kapatid. Yan, kung nakikita nyo sa gilid, ito ay zombie apocalypse sa China. Totoo ba? May zombie apocalypse na daw doon? Hindi natin alam, no? Malay natin, mga kapatid. So, ayan na panonoorin natin. Pero bago natin to panoorin, sana ay nakasubscribe ka na kay Kian Thoughts. At syempre, sana dito rin sa ating channel, mga kapatid. Ang video to ay hatid sa atin ng The Stuffs. Yan, maraming salamat sa pagsuporta. At wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Grabe, oh. Alam nyo, kung magkakatotoo yung zombie apocalypse, okay sana kung katulad nung The Walking Dead. Mga ganyan, naglalakad lang. Pero pag tumatakbo, yari na, patay tayo dyan. Zombie apocalypse. Nagsisimula na nga ba sa bansang China? Ito ngayon ang pinagkakaguluhan sa video sharing app na TikTok. Nako. Trending na trending ngayon ang mga video kung saan sinasabi na maaaring nagsisimula na ang zombie apocalypse sa China. Subalit itinatago lamang ito sa publiko. Marami ang natatakot na baka mangyari na naman ang isang virus outbreak katulad ng pagsabog ng pandemic na nagsimula rin sa bansang ito. Halina alamin natin kung ano nga ba ang totoong kwento sa likod ng viral na article na ito at kung saan nga ba nagsimula ang trend ng zombie apocalypse. Yan, no, World War Z. Pag ganyan tumatakbo, mga tol, ay talagang, ay grabe. Basta sana, kung sakasakali magkakatotoo, wag naman sana, no? Wag naman sana. Pero if ever na magkaroon ng ganyan, no, sana Walking Dead lang, mga kapatid. No? Kasi pag ganito World War Z nagsisitakbuhan, ay nako, yari talaga. Pero bago yan, abay mag-subscribe ka na sa ating channel para sa araw-araw na video na katulad nito. Kian Thoughts. Subscribe! Grabe, oh. Kian Nation. Ito na nga at lumalabas na naman ang mga zombies. Well, pagputok pa lamang ng pandemic dito sa Pilipinas back in 2020, nagkaroon na rin ng mga bali-balita tungkol sa posibleng pagkakaroon nga daw ng isang virus na lilika ng mga zombies. Syempre, maraming natakot that time at naniwala kasi nga medyo may trauma pa ang mga tao dahil sa krisis na dala ng pandemic. True. Actually, natalakay na nga natin yan sa mga nauna nating video. Yan, oh, kung grabe. nagsisimula pa lang tayo sa ating YouTube channel. Last year lamang, back in 2021 naman, lumabas rin ang trend na ito tungkol sa zombie. Sa katunayan, naglabas pa nga ang CDC o the Centers for Disease Controls and Prevention ng Zombie Preparedness Manual. Ang CDC, by the way, is isang health agency sa United States. Yan ang problema sa kanila eh. Kaya yung mga tao napapaisip eh. Bakit kayo maglalabas ng ganyang zombie preparedness kung hindi magkaka-zombie, di ba? If ever lang, ganun. Ibig sabihin may chance na magkaroon talaga. Kung napanood nyo yung mga zombie movies at mga series katulad ng World War Z at The Walking Dead, ipinakita nila ang CDC sa ilang mga eksena nila. Actually, last year, sinabi nga na ang zombie apocalypse ay base sa hula ni Nostradamus, isang French philosopher at astrologer na nakahula di umano sa ilang mga pangyayari sa ating mundo bago pa man ito maganap. Anyway, tama na ang ating mga throwback, no? Eto nga at dumadagundong na naman sa TikTok ang zombie apocalypse trend
Pero this time, ang ilan ay medyo natatawa na lang sa mga issue na lumalabas na katulad nito. Siyempre, hindi pa rin nawawala yung mga naniniwala. Tama. Pero saan nga ba talaga nagsimula ang trend na ito tungkol sa zombie sa China? Maraming mga TikTok users from all over the world ang talaga namang nababahala at natatakot na maaaring sa taong ito ay lalabas na nga ang mga zombies. Nagsimula ang trend na ito sa isang online article na naipublish pa noong July 2021 at isinulat ito ni Rudy Cano sa website na We Are The Mighty. Kung gusto nyong mabasa ang buong article, ilalagay ko ang link sa description ng video na ito. Dito nga ay sinabi sa article na posible na magsimula ang zombie outbreak sa isang communist country. Dagdag pa rito, sinabi rin na maaaring may cover-up lamang na nagaganap upang maiwasan ang panic sa ating mundo. Ginawa nga nilang example dito ay ang 1986 Chernobyl disaster kung saan ayaw i-acknowledge ng Soviet Union ang problemang dulot nito hanggang sa nagreklamo na nga ang kanilang mga katabing bansa dahil apektado na nga ito. Ayon pa sa article na ito, maaaring nagtatago sa kasinungalingan at propaganda ang bansang China at maaaring ayaw lamang nilang aminin na mayroon na talagang zombie outbreak sa kanilang bansa. Muli ngang nagtrending online ang article na ito na kaagad namang ginawan ng mga video interpretation ng ilang mga TikTok users hanggang sa nagkagulo-gulo na nga ang lahat. Isinaad din ang article na ito na maaaring gawing biochemical weapon ang zombie virus, lalo na kung magkakampihan ang mga malalaki at malalakas na bansa laban sa China. Naku. Posible rin daw na gagawin nilang itong negosyo sa pamamagitan ng pag-formulate ng isang vaccine. Pwede rin kasi itong gamitin upang pang-blackmail sa mga bansang apektado na ng zombie outbreak. So, to tell you the truth, Ken Nation, magaling naman talaga ang analysis and opinion ng author na gumawa nito, subalit ang lahat po ng ito ay obviously walang katotohanan. Tama. Itong mga kumakalat sa TikTok ay isa lamang misinterpretation sa article na lumabas noong 2021. Basically, ang author mismo ng article na ito ay nagbase lang din sa mga movies at sa libro tungkol sa zombie outbreak. Ito nga at ipapakita ko sa inyong screen ang kanilang pinagbasehan. Ang zombie actually ay isa lamang karakter na nilikha ng ating isipan at alam natin na imposibleng magkaroon talaga ng ganitong nilalang sa totoong buhay. Medyo malikot lang talaga ang imahinasyon ng tao pagdating sa mga ganitong usapin. Actually mga kapatid, no, yung zombie na napapanood natin sa pelikula, yung tipong mamamatay tas bila mabubuhay tas manghahabol na ng tao, kakain ng brains, ganyan, mangangain, parang imposible nga talaga mangyari yun, no? Pero posible, yung mga buhay, tapos pag nahaluan ng virus, maanuhan ng virus, maapektuhan ng virus, tapos magiging wild, di ba? Yung parang tipong sabog na sabog ka talaga, naging wild, gagawa ka ng masama, pwedeng mangagat ka. Hindi mo kakainin, syempre, pwedeng mangagat ka. Yung tipong talagang masisira yung brain, maapektuhan ka, magkakaroon ng magiging violente ka. Yun, pwede pa siguro mangyari. Pero pag naitumba ka na, wala na, hindi ka nababangon, o kaya naman makakagat ka, hindi rin siya mahawa, mga kapatid. O posibleng pwede rin mahawa dahil virus nga, di ba? Pwede rin. Tapos siya ay magiging violente rin, no? Pwede yun kasi may mga nakikita na tayong video, no, sa internet, mga kapatid, na parang sabog na sabog sa droga at hindi na normal yung kilos, di ba? Tumitirik yung mata, kung ano na pinagagagawa, tapos minsan kala mo sinasaniban ng masamang espiritu. Pwedeng ganun yung klase ng zombie, no? Hindi katulad dito sa sa mga movie. Well, kaya tinawag na zombie dahil nga kumikilos sila ng ng hindi nila kagustuhan, di ba?
at parang may nagdidikta sa kanila at yung isip nila wala na sila sa katinuan. So pwedeng mangyari siguro yung ganong mga bagay. Pero hindi yung tipong patay na tas babangon pa, 'di ba? Hindi na ganon. Kaya naman kung ano-ano ang naglalaro sa ating isipan. Lilinawin lang natin ulit, Kian Nation. Walang zombie apocalypse sa China, walang zombie virus outbreak sa China. Ito ay isa lamang misinterpretation ng lumang article noong 2021. Yes. Kung meron mang mga ganitong pangyayari, siguradong hindi mo na mababalitaan yan sa TikTok o sa ano pa mang social media platform. Tama. Nagustuhan mo ba ang tampok nating video? Please hit the like button bilang suporta dito sa ating channel. And until our next video, maraming salamat po sa inyong panonood at sa patuloy niyong pagsuporta. Alright, subscribe mga kapatid dito kay Kian Thoughts mga kapatid, no. Tulad nga ng sinabi ko, no, yung mga video na napapanood natin o movie na napapanood natin about zombies, yung tipong mga deads na tapos babangon, no, tatayo, mangangain ng tao, yun ay parang imposible maganap. Pero yung yung isang virus na pagpalagay na lang natin parang rabies mga kapatid, no. 'Di ba ang aso, nagiging nagiging parang asong ulol, 'di ba? Nagbabago na yung pakikitungo niya kahit kahit amo niya, 'di ba? Inaatake niya. Tapos alam mo na yung dating aso mo na maamo, yung dating aso mo na mapagmahal, biglang nakikita mo na lang naging aggressive, naging violente, hindi mo na maintindihan, parang ibang aso na naglalaway tapos mangangagat, 'di ba? Yun. Pwedeng yung ganong klase ng virus ang lumipat sa tao tas magiging aggressive. Nakakita na ba kayo ng taong may rabies, 'di ba? Walang gamot doon mga kapatid, kaya delikado talaga, nakakamatay yun eh. Pero tignan mo, 'di ba, naging iba yung behavior ng tao. Naging iba. 'Di ba? Aso na rin siya. Yung mga ganong klaseng virus, kapag yun ang dinevelop pa ng mga mad scientists, 'di ba? Mga talagang, halimbawa, yung gumawa ng virus na to na kung kumalat sa buong mundo mga kapatid. Kapag dinevelop nila yung rabies na yun na para sa tao at magiging violente yung tao na parang may rabies nga, mangangagat, mananakmal, mananakit, yun, pwedeng parang ganon ng zombie outbreak na mangyayari sa atin mga kapatid. Siyempre, ang rabies nakukuha yan sa aso pag nakagat ka, 'di ba? Mahahawa ka, magkaka-rabies ka na rin. So parang ganoon 'yun, yung mga tao pwedeng mangagat din, pwedeng mangalmot, 'di ba? Pwede, posible pa rin mangyari yung ganong klaseng zombie, hindi katulad nga lang na zombie na napapanood natin sa mga movie. Alright? So ano ang masasabi ninyo dito sa videong pinanood natin? Comment down below mga kapatid at babasahin natin yan sa susunod nating video. Alright, bago tayo magtapos, konting shoutout ulit tayo. Maraming salamat sa lahat ng mga nagko-comment. Boy Paredes, nakakaalam po talaga ang nangyari sa Nakakaalam po talaga ang nangyari sa kanila. Kaya ang lagi namin full support sa mga Marcos. Baka nakakaawa, okay? Lolo ko sa mother ay taga Paway, mga Arkaina, at lolo ko sa father naman ay taga Abra, kaya naging loyalist kami. Maraming salamat po, Shobal D. Yan. Martina Kina, sobrang nakakaiyak. I love the Marcoses. Apolaka is my hero. Oh. Nicole Oronan, congrats Shobal D for reaching 300k subs. Pa-shout out. Hehe, silent listener here at silent viewer na rin siguro. Shout out Melinda Costales. Shout out kay Flor de Lisa Erpelo, kay Henny H, at kay Alberto Andolini. Maraming salamat mga kapatid sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta. Sana ay nagustuhan ninyo itong video na pinanood natin ngayon, at sana mag-iwan kayo ng komento at paki-like na rin po ang video natin ngayon. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga po pala si Shobal D. Peace out.